أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam, ang pag-aral natin ngayon tungkol sa af'alus salat. Kung paano natin gagawin ang pagdarasal based sa Quran at sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero bago natin gawin ang pagdarasal, mustahab o kaya kahit sa babae sunnat na dapat mag-azan muna kayo. Pero yung pag-azan niyo ng babae, halimbawa na yung kayo lang nakarinig sa loob ng at saka yung lalaki, alam natin kung paano mag-azan ang lalaki, no? Pero hindi lang lalaki ang mag-azan. Kung kahit mag-isa man kayo, mag-isa kayo magsambayang, dapat mag-azan kayo. At yun ay sunnat muakkada. Malaki talaga ang pahala noon. So, paano ang pagbang? Magbang na ako ngayon. Uadin yan kayo. So, ganito ang pagbang sa Shia, no? Sa Islam. Unang-una, magbang ka, no? Azan. Sabi na, ganito ang una. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Pagkatapos, hindi ito part ng azan, ng call to prayer. Pero mabuti na ipasok mo. Pero kung hindi mo alisin, pwede rin. Kung hindi mo sabihin, pwede rin. Pero mas mabuti, lahat ng Shi'i, followers ng Imam Ali ay sinasabi nila ito. Pagkatapos ng Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Aliyan waliyullah, Ashhadu anna Aliyan hujjatullah, Hayya ala salah, Hayya ala salah, حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. Itong حي على خير العمل, inalis yan ng mga after Rasulullah naalis yan. Anong ipinalit doon ay as-salatu khairum minan naum. Itong as-salatu khairum minan naum, Baginda Umar nagpasok na yan at pinalitan niya ang Ashhadu anna Ali hayya ala khairil amal. Part ito ng bang, dapat hindi ito alisin. Hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal, dalawang beses, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dalawang beses din, la ilaha illallah. Yun ang bang, okay? Call to prayer. So, ibig sabihin doon, wala nang iba. Magsambayan ka na. Okay, magsambayan ka na ngayon. Ang ibig sabihin na magsambayan ka na ngayon, dapat, after call to prayer azan, mag-ikamat ka, magkamat. Ito ang sinasabi natin, kamat. Okay, paano? Ganito. Allahu Akbar, isa lang. Kanina dalawa. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Aliyan waliyullah, Ashhadu anna Aliyan hujjatullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil 'amal, hayya 'ala khairil 'amal. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Yun ang kamat, okay? Ngayon magsambayan tayo. Kasi tapos ng kamat, anong gagawin mo? Magniyat ka na. Intention to prayer. To the prayer. Okay. Ganito. Halimbawa, Zuhur. Okay. Magniyat ako hindi dapat talapos. Sa lang? 4 rakat ngayon, 4 rakat. O 2 rakat na. Rakat tayo yan.
Dalawang rakaat para sa subuh. Subuh. Yung 5 o'clock. Okay. Babae ganito. Ganito. Lalaki, walang problema. Ganyan. Babae ganito. O ganito, pwede rin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Kadzalika Allahu Rabbi. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rabbi salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Rabbi salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Latif irham abduka ad-da'if. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ayun. So, pagkatapos mag-tasbihatul Zahra, mamaya na natin ano. Hindi po sabay yung pag-assalamu alaikum. Hindi. Hindi pwede. Hindi. Hindi. Tapusin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yung pag ano ko ito, kasi merong kasama dito. Merong kang kasama. Tapos doon pwede kang magsalam sa kanya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Magtatapos yung sambahayan, yung af'alus salah doon sa wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala, tapos na lang. Yung Allahu Akbar na yun, sunnat yun, mustahab. 3 beses, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para kang naka-join, nakasama sa Rasulullah sa pag-liberate na sa Makkatul Mukarramah. Sa pagkatapos ng Treaty of Hudaybiyah. So doon pagkatapos mag-tasbihatul Zahra ka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 34. Pagkatapos, Alhamdulillah, 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 33. Subhanallah, 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 33. Lahat ay 100. Bakit mauna ang Allahu Akbar? Dahil, alangan naman, kung makaano ka Subhanallah, Subhanallah. Dapat mag-ano ka muna ng Allahu Akbar. Bakit? Ginawa ng Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Allah Ta'ala talaga ang pinakamalaki, makapangyarihan. Tapos Alhamdulillah. Nagawa na yun? Alhamdulillah. Di ba? Gano'n yan? So pagkatapos magdua ka uli, magdua ka na, tamam. Yun ay 2 rakaat, 2 rakaat. Kung 4, pwedeng hindi mo sabihin ang hindi mo sabihin ang wag mong sabihin pagkatapos Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, tumayo ka. Bi'aulillahi wa quwwati aqumu aqul, magtayo ka ulit. Pero ganun na ang anong gagawin natin lahat. Yung 2 rakaat lang. Kung 3, magtayo ka ulit. Kung 4, tayo ka rin ulit para i-kumpleto yung lahat, no? Pero yung ninyo, yung pag itong kuan, no? Itong anong tawag dito, dapat nakapikit. At hindi nakadikit. Hindi hindi din dapat hindi dapat dito sa dito. Itong kuan in between dito ang mga babae. Hindi dito, lalaki ito. Para sa lalaki itong ganyan. Itong dito, lalaki ito. Kung sa babae dito, para hindi makuha itong ano natin. In between yan. Para nagkaano talaga ng babae. Yun, pinalakas ko yun para marinig ninyo. Pero, yung sa subo, dapat yung marinig lang ng yung tainga mo. Kasi babae naman kayo, no? Yun sa lalaki, sa subo, Maghrib at saka Juhur, yes, isa, malakas yon. Pero sa Juhur at saka Asar, dapat silent. Ang ang palakasin mo lang yung Bismillahirrahmanirrahim. Nakuha ninyo? Okay? Tama? اشرح لهم طريقة الركوع وما هي المستحبات. يا هنا. يعني نكمل يعني. بكمل ركعتين. Kailangan pa natin yun? Baka yung hindi alam kung 4 rakaat, no? 4 units? Kanina, ano yun? 2 rakaat yung subo, no? Fajar. So Fajar. Kung halimbawa, yung 4 na rakaat, ano ang dapat 4 na rakaat? Yung Juhur, 12 o'clock, no? At saka, asar, no? Pagkatapos ng Juhur, mag-asar ka. So, paano pag
Paano ang yung paggawa natin? Yung dalawa na ito, no? Pangalawa na ito, no? Pangalawa, no? Pangalawa na ito, no? Nakuha ninyo? Ikaw nakuha mo? Yung sister natin doon sa doon. Ayun yung isa. Nakuha mo? Ito pangalawa na ito, no? Pagkatapos ito pangalawa na ito, Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقول بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله قوته أقوم وأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Yun ay 4 rakaat. Zuhur, Asar, at saka Isa. At saka Isa. Yung Maghrib, 3 rakaat, no? Pag sunset, Maghrib, no? Maghrib, 3 rakaat. So, ibig sabihin, 3 beses kayo magtayo. Kung matapos na yung 3 beses, i-continue na niyo. Kung hindi pa natapos, 2 lang, hanggang dito lang. Asyhadu an la wahdahu la syarika lah. Tapos, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tumayo kayo uli. At ang basahin niyo, bihaulillahi wa quwwatihi aqumu wa aqud. Bihaulillahi wa quwwatihi aqumu wa aqud. Yun ang kung magtayo na kayo, no? Yun, lahat yun, kung magtayo kayo, yun ang banggitin ninyo, ang sabihin ninyo. Nakuha ninyo? Pero huwag kayong yung zuhur, midday, at saka asar, hindi makuha, silent yun. Hindi yun, malakas ang pagbasa.
hindi malakas. Huwag ninyong anuhin. Sa Zuhur at sa Asar, hindi malakas. Silent. Okay? Silent yun. Yung Maghrib, malakas. Malakas lahat. Ang hindi lang malakas, yung yung pangatlo na. Pagkatapos ng first rakaat, dalawang rakaat, pangalawang rakaat. Yung pangatlong rakaat, gaya ng naririnig ninyo sa akin, pwede kayong mag-ikhtiyar, magpili. Either ang basahin ninyo Fatiha or yung Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 times. 3 times, yung sa pangatlong rakaat na, no? At saka pang-apat rakaat, yun din. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 beses yun, no? Instead of yung Fatiha. Pero kung gusto niyo mag-Fatiha din kayo, huwag niyo gamitin yung tasbihatul arba'. Ang pagtawag doon ay tasbihatul arba'. Ang pagtawag doon. So yun kung paano magsamahayan sa Zuhur 4 rakaat, sa Asar pagkatapos ng Zuhur 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat lang. Kailan ng Maghrib? Kung mawala na itong red color dito sa east, no? Halimbawa gurong dito ang sunset, dito ang sunrise. Tingnan niyo dito, kung wala nang yung pula sa kwan, ibig sabihin, pumasok ng Maghrib. Pumasok ng Maghrib. So, kailan matatapos ang Maghrib? Hanggang hindi kayo nakapag-isa, hanggang sa munta sa Finland. So, Maghrib malakas yon. Yung gaya ng narinig niyo sa akin, Maghrib at saka Isa, malakas yung 2 rakaat. Fatiha at saka yung Qiraah at saka yung ayat galing sa Quran. Pero dapat yung ayat na piliin ninyo, yung kompletong ayat, yung maliit lang, no? Huwag ninyong basahin ang Suratul Baqarah. Huwag ninyong basahin ang Suratul Baqarah. Yung maliit lang, Qul huwallahu ahad o kaya Inna a'tayna. O kaya Qul a'udzu birabbil falaq o Qul a'udzu birabbin nas. Dapat kompletong surah, hindi pwedeng yung putol-putol, no? Hindi pwede. So ganoon ang pagbasa. Sa subo, 2 rakaat. 2 rakaat na yun, yung 2 unit, malakas lahat. At saka ang pinagkaibahan ay meron tayong kunot. Lahat ng prayer natin, wajib man o hindi, dapat merong kunot. Yung kunot na yun, yung before ka magsujud, before ka magruko na ganyan, magkunot ka uli. Di ba? Magkunot ka muna. Kahit anong dua ang basahin mo, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Yun ang pinakamabuti. Bakit? Dunya at saka mundo at saka sa kabilang buhay ay madadala. Pero mayroong sikreto. Alam ba ninyo? Yung Rabbana atina fid dunya hasanah, sabi ng Imam Ali alayhis salam, Rabbana, ya Allah, ibigay mo sa amin ang lahat ng kabutihan dito sa dunya. Anong tafsir niya doon? Ya Allah, kung ako ay wala pa akong asawa, no? Ya Allah, ibigay mo sa akin ang babae na yung payos na babae, yung pinakamabuting babae na magiging gagabay ko sa paggawa ng kabutihan. Wa fil akhirati hasanah. At ibigay mo rin sa akin ang lahat ng kabutihan doon sa kabilang buhay. Ang ibig sabihin noon, sabi ng Imam Ali, Ya Allah, bigyan mo ako ng yung pinakamabuting Huwag kinaadaban na, huwag mo akong bigyan ng anak na yung masama. Huwag kinaadaban na. So itong Rabbana atina fid dunya, simple, maliit, maiksi, pero nandoon lahat ang gusto ng nandoon ang perfection ng bilang human being. So ganun ang last na natin, inshallah. Uupo ngayon ako, okay? Okay.
عندي شغله ها من الشغله Sallallahu alaihi ya Allah. Kung mag-inom kayo ng tubig, huwag ninyong kalimutan. Sallallahu alaihi ya Aba Abdullah. Ha? Sallallahu alaihi ya Aba Abdullah. Kasi yun ang last word ng Imam Hussein. Sabi niya nang naano na siya, na-side na siya, sabi niya, ya ma'ashar siyati. Sallallahu alaihi ya Aba Abdullah. Aba Abdullah, Imam Hussein yun. Or, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Tapos, uminom ka ng tubig. Inom ka ng tubig. Kasi nasahid siya na hindi siya nakainom ng tubig. Nakuha niya. Ya Aba Abdullah. Ya Aba Abdullah. Sallallahu alaihi ya Aba Abdullah. Huwag ninyong kalimutan, every time kayo mag-inom ng tubig, magsalam kayo sa Imam Hussein. Inshallah. Pwede before or after. Walang problema. Para inshallah hindi tayo makalimutan ng Imam Hussein sa Day of Judgment. Inshallah. Kasi yung sambayang natin, hindi sigurado na tanggapin ng Diyos. Maniwala ba kayo sa akin? Bismillahirrahmanirrahim. Ito ang continue ng af'alus salah na ginawa natin. Pinagod ninyo ako. Pero okay. I am very maligaya ako na alhamdulillah nagawa natin ang af'alus salah, kung paano ang paggawa ng sambayang sa zuhur, asar, maghrib, isha at saka subuh. Insyaallah muwaffaqin. We hope na nakuha niyo yun at huwag ninyo kaming kalimutan sa mga adwa ninyo insyaallah. Ngayon isa-isahin natin yung mga yung ginawa natin kanina tungkol sa af'alus salah. Yung mga fi'il, ibig sabihin ng af'al, yung mga yung kagagawan natin sa loob ng sambahayan. First, yung before ka magsambahayan, dapat huwag mong kalimutan mag-azan ka. Kahit babae, mustahab yun. Ang ibig sabihin ng mustahab ay sunnat. May pahala, mayroon kang reward kung gagawin mo. Pero kung hindi mo gagawin, wala namang kasalanan, walang problema. Ikaw, kung ayaw mong marami kang makukuha na bonus, ikaw rin. Pero pwede kang magkamat, mag-adhan, pwedeng hindi. Magkamat, pwede rin hindi. Pero dapat magkamat ka. Dahil hindi lang ikaw ang magsambahayan. Yung may mga hindi mo nakikita, mag-ano sa'yo, sasama yun sa atin. Tapos, yung lahat ng natin, yung katawan natin dapat mag-witness sa pagsambahayan natin na yun. Okay? So, kailangan magkamat ka. Yung pagkamat, gaya ng nagawa na natin. Ang kuan lang, idinagdag lang natin yung qad qamatis salah. Yun ang alamat o kaya evidence na qad qamatis salah. Itatayo na natin ang sambahayan, ang prayer. Pero huwag kayong huwag kayong parang sabi niyo, bakit may ibang kuan? Ashhadu anna aliyan waliyullah. Hindi iyon ako ang may gawa. Hindi din yun pwede, hindi din yun part ng azan.
pwede yung alisin, no? Pwede yung alisin. Pero mas mabuti nandoon yun. Isama mo dahil nagre-remind sa atin every now and then na yun, yung leader mo after Rasulullah is Imam Ali. Sino ang Imam Ali na yun? Waliullah. Wali ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hujjatullah. At siya ang proof ng Allah ta'ala pagkatapos ng Rasulullah. Ano ibig sabihin ng proof? Witness sa atin yun. Witness. Na tayo ay after Rasulullah, nag-intima tayo o kaya sumama tayo sa Imam Ali alaihi salam gaya ng Quran at saka sinabi ng Rasulullah. Ngayon punta na tayo sa kung paano gawin after mag-azan, call to prayer o kaya magkamat. Ang unang-unang gagawin natin ay ano? Ang unang-unang gagawin natin, i-divide natin yung anwa, klase ng yung af'alus salah, yung klase ng mga kagagawan ng sambahayan, yung af'al, yung fi'il sa loob. Ang fi'il sa loob ng sambahayan gaya ng niyat. Hindi? Arkan, yan rukun ng sambahayan ay niyat. Ang unang-una ay niyat. Okay? Anong ibig sabihin ng niyat? Yung intention. Ang intention na yan ay hindi dapat usalli salat ad-dhuhri. No. Sabihin mo lang sa sa isipan mo, sabihin mo sa isipan mo na magsambayan ka ng juhud. Alam mo na 4 rakaat yun. 4 rakaat, 4 units. At alam mo rin na yun ay wajib, hindi ba? Obligatory sa iyo. So, ang paggawa mo yun dapat meron siyang kurbatan ilallah. Ang ginawa mo yun ay para kang makalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kurbatan ilallah. Okay. Hindi dapat talapos. Hindi dapat sabihin. Sa sabi, pwedeng sabihin. Pwedeng hindi. Pwedeng sabihin, pwedeng hindi. Ang pangalawang rukun ng af'alus salah ay ano? Al-qiyam qabla ruku. Al-qiyam, ang ibig sabihin ng qiyam, dapat nakatayo ka, tumayo ka, before ka mag-ruku. Bago ka magruku, dapat nakatayo ka. Gaya ng sinabi natin kanina, yung naka-straight talaga ang natin, yung tayo natin, hindi nakaganyan, straight ka talaga. Before ka magruku. Yan ay rukun. Takbiratul ihram. Ano ang ibig sabihin ng takbiratul ihram? Yung magsabi ka ng Allahu Akbar. Allahu Akbar, yan ang pagtawag niyan ay takbiratul ihram. Ruku. Ano ang ruku? Yung sa tuhod, no? Pero yung babae hindi sa tuhod, sa paa. Sa in between ng in between hita. In between yung tuhod at saka natin dito. Para hindi maganyan ang braso, no? Para So ruku 'yun. Ang sabihin mo, yung sinabi natin na subhana rabbiyal azim wa bihamdi, hindi ba? Minsan lang, once lang. Pero dagdagan mo ng pwede sunnah, mustahab na idagdag mo itong subhanallah. At sunnat din, dagdagan mo ng Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yun? 100%? Yun? Ang sajdatan, ang dalawang sujud na gaya ng ginawa natin, rukun yun. Rukun yun sa yung ginawa natin pag sujud. Dalawa man yun, no? Sujud, lingkod. Maupo tayo, magupo. Tapos, magsujud uli. Yun ay rukun sa sambahayan. Kung yun mawala, kung halimbawa, dagdagan mo yung maging 3, magiging batal ang sambahayan. Magiging batal ang sambahayan. Yung ruko na yun, kung hindi yung magawa natin, magiging batal din. Yung part ng af'alus salah, gaya ng qiraah, yung pagbabasa ng yung Fatiha, yan, ang pagbabasa ng Quran at saka zikir, kung hindi mo sinasadya, nakalimutan mo yung pagbasa ng ayat, nakalimutan mo,
Fatiha lang ang nasabi mo, pwede yun. At saka pwede rin yun na hindi mo basahin ang ayat. Kailan yun? Kung wala ng waktu, malapit nang mawala ang waktu ng halimbawa Zuhur. Nagsambahayan ka mga 5:30 na, mawala na. Ilang minuto na lang, mawala na yun, no? So, kung wala ng waktu, alisin mo na yung pagbasa ng ayat Quran. Pagkatapos ng Fatiha, magruko ka kaagad. Yung sujud na pangunahin, yung isang sujud, yung sajdatul wahida, ang sujud na isang sujud, part yun ng sambahayan. Pero kung gagawin mong dalawa, rukun ng sambahayan. Kung gawin mong tatlo, mababatal yun. Hindi yun pwede. Tasahud, ano yung ibig sabihin ng tasahud? Yung pagsabi ng tasahud, ashhadu an la ilaha illallah. Kailan mo yung pwedeng sabihin? Yung nakaupo ka sa pangalawang rakaat na, no? Kung hindi pa pangalawang rakaat na yun, tasahud ang pagsabi, ang pagtawag doon. Tasahud. Yung ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yung taslim, ibig sabihin ng taslim, yung pagsabi ka ng assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang pagtawag doon taslim. Pero magiging mustahab, uunahan mo ng assalamu alayka. Uunahin mo ang assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pagkatapos isunod mo ang assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin at assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapos magganyan ka na. Ang lahat ng yan ang pagtawag ay taslim. Nakuha ninyo? Yun ang taslim. Yun part yun ng adza is-sala. Part yun ng PL sa sambahayan. Okay. Yung sa takbiratul ihram, no? Ang niyat, dapat unang-una ang niyat ay unahin natin ang niyat, no? Kanina rukun lang yun at saka dinivide lang natin sa dalawa. Rukun at saka hindi rukun, no? Kung hindi rukun, kung nakalimutan mo yun, hindi mababata lang sambahayan. Pero ang kailangan lang doon, kung nakalimutan mo yun, na nandoon ka na sa ibang rukun, wala nang problema. Pero magkasalanan tayo. Kulang, mayroon dagdag, mayroon kulang. Mayroon kulang yung pahala, yung sawab. Pero kung yung rukun na nasabi natin una, mawawala, batal ang sambahayan. Inshallah, magbasa lang kayo, at least may kaganapan ang learning ninyo. Ang niyat, ulitin natin, paano ang niyat? Yung kasdul fi'il. Yung ibig sabihin na, yung purpose ng ginawa mo yan. Anong gagawin mo ngayon? Kasdul fi'il. Yung ang purpose ng gagawin mo yan, yan ang sinasabi natin, niyat. So dapat alamin mo yun. Mag-ano ka ba? Magsambahayan. Anong sambahayan? Zuhur, kung zuhur. Asar kung asar. Maghrib kung maghrib. So, kailangan dito sa niyat, dapat ikhlas. Hindi dapat para ka nang sabi ng amo mo, okay talaga itong umal ko, dahil nagsambahayan, bibigyan ko siya ng pera. Dahil binibigyan ka pala ng pera, nagpapakita ka sa kanya na nagsambahayan ka. Dapat, yung niyat natin sa sambahayan na yun ay ikhlasan lillah. Dapat sabihin natin talaga yun na nasa loob mo na wala kang ibang kundi ang rida, tanggapin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Yung takbiratul ihram, hindi yung takbiratul ihram dapat i-pronounce mo talaga ng maigi. Allahu Akbar. Hindi pwedeng Allahumma Allahu Akbar. Unahan mo ng dua. O kaya alisin mo yung Allah, Allahumma Allah, o sa ganyan halimbawa. O kaya yung Allah, sabihin mo Ar-Rahman Akbar. Hindi pwede.
Dapat yung Allah, Allahu Akbar talaga, pero nandoon talaga ang huruf lahat. Nandoon ang huruf lahat. Allahu Akbar. Hindi pwede Allahu Akbar. Ginagawa ng mga tao doon sa sulok. Allah Akbar. Hindi, Allah. Kaya nga, before ka magtakbir, pagkatapos ng niyat mo, relax. Allahu Akbar. Pero yung ano mo, yung kung babae, hindi ganyan. Allahu Akbar. Dapat madmun, naka-close. Hindi ganyan. Allahu Akbar. Hindi ganyan. Dapat dito, facing talaga sa kibla. Hindi ganyan. Allahu Akbar. Kasi dapat ganyan ka. Hindi ganyan din. Hindi. No. Dapat ito, facing sa kibla. Okay? Takbiratul ihram. Okay. Ang qiyam, yung qiyam, no, dapat yung ano natin, yung pagtayo natin, no, ang pagtayo natin dapat straight, hindi nakaganyan ka. Hindi kung may problema, defective, walang problema. Kung defective ka. Pero kung halimbawa gaya ninyo, gaya natin, inshallah kasama na ako. Dapat naka-relax ka, nakatayo ka talaga. Yung paa, yung wrist line, yung paa, hindi nakaganyan. Tingnan ninyo, hindi nakaganyan, yung separated. Kung babae, nakapikit yung nakadikit yung anong tawag dito? Okay. Nakapikit yan. Para hindi walang halimbawa may magsilip sa inyo, hindi makikita. Yan. Ngayon, yun ang nakaganyan. Para hindi makita ang lahat ng Yan ang purpose ng hijab. Ang purpose ng hijab para lang figure na lalabas. Siyempre, pag nagsusud yun yung daliri ng paa. Yung daliri ng paa. Pag nagsusud yun. Nagsujud o nakaganyan? Naka-point? Naka-point. Okay. Dapat ganun ang pagkiyam ng babae at ang lalaki walang problema. Ang lalaki, alam namin yun. At least yung distance ng isang paa sa isa, at least 6 feet. 6 feet. 6 inches. Yung hindi naman 6 feet na malaki. Yung katamtaman. Okay. 6 feet. Okay. So, pero yung halimbawa yung qiyam natin, kung may problema, pwede kang kung halimbawa hindi ka matagal pwede mo anuhin ang katawan mo, no? Pwede ka nakaupo ka, pwede. Dapat nakatayo ka talaga kung walang defect ang natin. Ang qiraat sa dhikr, yung sa qiraat, sa first rakaat at saka dalawang rakaat. Ang first rakaat ibig sabihin first unit at saka second unit. Ang Fatiha dapat may Bismillahirrahmanirrahim. Huwag ninyong kalimutan, ang Bismillahirrahmanirrahim ay juz'un minas surah. Kasama yan sa surah. Part yan ng surah. Tapos pagkatapos ng walau dhalin, huwag ninyong sabihin amin. Wala yun. Kasi yung amin na yun wala sa Quran. Kailan yan sabihin ng amin? Sa dua, sa labas ng kuwan, sa labas ng pagsambahayan, no? Halimbawa nagdua tayo ngayon, pwede kayo mag-amin, Ilahi amin, ya Allah, tanggapin mo. Pero huwag sa sambahayan. Kasi sa sambahayan yung ginawa ng Quran, dapat hindi talaga dagdagan natin ng amin. Pero alisin mo ang Fatiha, ang Bismillahirrahmanirrahim. Ano ka? Hello? Yung pangalawa, no? Gaya ng sinabi ko ng yung ayat na kulawlawahan, pwede mong alisin yun, no? Pwedeng alisin kung wala ng waktu. O kaya natatakot ka na, halimbawa, maabutan ka ng masasamang tao, halimbawa, mayroon kang khawf, yung kaba sa mo, pwede mong alisin ang ayat, huwag lang ang Fatiha. Okay?
Nakuha ninyo. Sa pangatlong rakaat, gaya ng sinabi ko, instead of Fatiha, yung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ang basa mo ay Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 beses. Sa pangatlong rakaat. Ang pang-apat na rakaat ay ganun din. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 beses. Nakuha ninyo. Bismillah, part ng Sa pagbabasa, wajib na ikhfat. Ibig sabihin, silent kung Juhur, Asar, ano pa yun? Juhur, Asar lang, no? Silent. Pero yung Bismillah, hindi. Kahit babay ka, halimbawa, Juhur ngayon, Bismillahirrahmanirrahim. Narinig ng mo? Tapos, yung ibang naka-silent na. Pero ibig sabihin ng silent na, kahit may lapse dapat ikaw lang nakakarinig. Nakuha ninyo. Pero sa subo at sa Maghrib Isha, iyon ay dapat malakas ang pag natin. Fatiha man at saka ayatul Quran dapat jahr malakas yun, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yung sa ruku, no? Yung sa ruku, pwedeng yung ruku, no? Dapat nakaganyan ka talaga. Itong ang tawag dito? Kung nakayuko ka, no? Dapat straight talaga, hindi nakaganyan. Ganyan. O kaya ganyan ang nandito ng ulo mo, nandito ang mo, ganyan ang stam, hindi. Dapat naka-straight talaga na parang yung ibig sabihin nun, para ready ka na putulin ang ulo mo for the sake of Allah. Ganun man ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng nagruruko ka, sabi mo, okay, ready na ako mamatay, basta kagustuhan ng Allah. Yung ready, ganun man ang niyat natin. Itong ready ang natin for the sake of Islam. Kahit maalis lang, iyon ang philosophy ng ruko. Kahit maalis man ang ulo natin for the sake sa emancipation of Islam, para lang ang Islam ay aangat, ay ready ka na. Ganun man, sacrifice. Actually, ang sambayang mag-teach sa atin, magtuturo sa atin kung ano talaga ang Islam. Ang Islam. Dapat sasama talaga tayo sa kung ano ang Quran sa hadis ng Rasulullah at saka may imam. Dapat may imam. So, yun ang ruku. Dapat pwedeng isa lang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Pwedeng isa lang. Kahit wala ng subhanallah. Pwede yun. Kung nagmamadali ka. Kung hindi, mas mabuti, gawin mong 3, gawin mong 5, walang problema. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapos irugtong mo pa itong subhanallah. Pero hindi yung ganito. Subhanallah. Hindi. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okay? Sunnat niyon. Okay? Mustahab. Ano kaya itsura mo kung ganun? Para kang Okay. So may tumanin na dapat. So yung sujud, no? Yung sujud natin, gaya ng sinabi natin noon, na yung sujud natin dapat hindi mataas ang kuwan, hindi mataas itong, halimbawa, ganito ang kuwan, yan. Hindi mataas yung doon, mababa ito, no? Dapat, kahit mataas yan, kaunti lang. Pero ang dapat, istikrar talaga, yung matigas talaga ang anuhin mo. Hindi, pag sujud mo, sa loob, no? Hindi, dapat, yung pantay talaga gaya ng ganyan. Matigas yung pinag-anuhan na. At saka papad ang pantay ang at saka yung ginagamit ninyong kuan, yung itong turba, huwag naman masyadong mataas. Pwedeng ang taas, gawin mong 2 yan, pwede rin. Pwedeng ganyan kataas niya, halimbawa ganyan, 4 na ganyan kataas ka level niya, pwede pa.
At saka yung pagsujuran mo, hindi naman mababa yun. Dapat pantay talaga, hindi mataas ang ano mo, yung puwit mo. Level, naka-level talaga. Sarat yun sa sujud. At saka yung ano, yung halimbawa itong tuktok natin dapat nakaano talaga sa lupa. Hindi yung nakaangat. Halimbawa ito ang lupa, no? Nakaangat ganyan. Kasi takot ka magkaroon ng kwan. Itong ganito. Mag-itim. At huwag kang magsujud na yung buhok mo nakaano sa baba. At huwag kang magsujud na yung ano, yung may ano, yung cloth na yan nakaano sa kwan. Dapat itong tuktok mo talaga makadikit sa turba o kaya lupa. Nakuha ninyo? Sarat yun sa accept naman natin. Yung pagsujuran natin, dapat, galing talaga sa lupa o galing sa lupa. Lupa dapat ang pagsujuran natin, o kaya kung walang lupa, yung nanggagaling sa lupa na hindi makain at hindi pwedeng gawing damit. Yan, wajib ang hukuman yan. Ang hukum dyan ay wajib. So, kung wala yun, kung wala talaga, kahit itong papel, pwede mong paggamitin, pero malinis, puti. Hindi yung di colores. Dapat puti talaga. So, kung wala talaga yun, meron ang mga ibang mustahid, nagsasabi, pwede itong gamitin, pagsujuran mo ito. Itong kwan. Itong kuko. Ito. Pwede yan. Ginagamit namin ito kung halimbawa yung masjid hindi pwede kayo maggamit ng ganyan. Ginagamit namin ganyan. Huwag lang kayo magsujud sa cloth. Huwag lang kayo magsujud sa cloth. Yun kung wala na talaga wala nang ibang way. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, yun ang sujud natin. Ang pagsujud naman, pwede rin sabihin mo, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, once lang, wajib. Pwede rin mong idugtong ang Subhanallah, 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 which is sunnah. At pwede mong idugtong din ang Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, which is also sunnah. So, pagkatapos noon ng tasahud, gaya ng natin, tasahud, kung sa isang piwag, o tajawaz. Tasahud, nakita na ninyo, no? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At taslim yung sinabi ko kanina, no? At taslim yung magsisimula sa assalamu alayka ayuhan nabi. Pagkatapos assalamu alayna, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Diretso. Yung kunut, ang doon ay hindi wajib, sunnat 'yun. Sunnat ang hukuman niya. Ang hukum niya ay sunnat. Pero dapat ang lahat ng followers ng Ahlul Bayt dapat magkunut 'yun. Kasi ginawa 'yun ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, ang kunut walang specific dua. Kahit anong dua na malaman. Kahit subhanallah pwede. Kahit salawat pwede. Kahit basta pwede 'yung lahat. Ang ta'kib mustahab. Mustahab sunnat pagkatapos na magtasbih ka ng yung Allahu Akbar 34, alhamdulillah 33, subhanallah 33, at anong dua gusto mo pwede. Ano ang makabatas sa sambayang? Isa lang ang sabihin ko sa inyo. Na hindi kailanman nagawa ng Rasulullah. Isa ay halimbawa kung makautot ka, o siyempre, batal ka na. Pangalawa, at-takfir. Yung takfir, wad'u ahadul yadayn alal ukhra. Yung itong gamitin natin itong kamay, no? Iganyan mo, takfir ang pagtawag yan. Hindi yan nagawa ng Rasulullah. Ganyanin mo ang kamay mo, itong kwan, ganyanin mo, takfir ang pagtawag yan. Mubtilun lis-salah, mubtilatun lis-salah. Makabatal yan sa sambahayan. Ito ang very yung klarong-klaro, no? Yung iba, alam na natin, alam mo, magganyan tayo sa sulod ng sambayan, batal yun. Okay? Ang last na sabihin ko, kasi wala ng wakto, kaulul amin fi salah. Yung magsabi ka ng waladhdallin, amin.
Qaulul amin fi salah, ano? Mubtilatun lis-salah. Makabatal yun sa sambahayan natin. Bakit yung makabatal? Kasi hindi nagawa ng Rasulullah. Siguro ka hindi nagawa ng Rasulullah, tama. Bakit? Kasi wala sa Quran. Alangan naman gagawin ng Rasulullah ang wala sa Quran. Gagawin o hindi? Hindi niya gagawin. So simple. So bakit ka magsabi ng amin na wala naman sa Quran? Sino marunong? Tayo o Rasulullah? So hanggang doon na lang inshallah. I hope naibigay ng okay. Ta'ammudul kalam, isa pa, ta'ammudul kalam, yung halimbawa magano ka, yani magsasalita ka ng ano, hindi sa sambahayan, hindi magsalita ka. Kariwa ka, halika ba? Pero halimbawa may nagsalam sa iyo na hindi alam na nagsasambahayan ka. Assalamualaikum warahmatullah. Raddus salam fi salah, pwede 'yon. Pwede yung halimbawa nagsasambahayan ka tapos hindi na nakita. Siyempre, ang pagjawab ng salam ay anong hukuman niya? Wajib. Na nagsalam sa iyo, hindi mo anuhin. Kahit nasa loob ka ng sambahayan, pwede kang wa alaikassalam o wa alaikumussalam. Hindi iyon galing sa kalan, hindi iyon ikababatal ng sambahayan. Pero kung magsalita ka ng salita mo, Tausug man o Bisaya man o Tagalog man o English, ay mubtilatun li as-salah. Yun ay makakabata sa ating sambahayan. So ang lahat ng ito mga kapatid sa Islam, yung ginawa natin yan, ang sambahayan, inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Yung tunay na ginawa ng Rasulullah tungkol sa sambahayan, na merong kang yung merong kang guide, na yung guide na yun galing sa Quran, at saka yung tunay na sambahayan ng Rasulullah o kaya pag-pray ng Rasulullah, yun ang magiging dahilan tanha 'anil fahsai wal munkar. Dapat yung prayer natin ikakaalis ang lahat ng masasamang bisyo sa ating sarili, masasamang yung mga natin, behavior natin, at makaka-reform yun sa ating sarili na bilang isang tunay na Muslim based on the Quran and hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da dhalik, inshallah kung may question kayo, mag-question kayo ng 15 minutes. Pero wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum.